Magandang umaga po sa ating lahat. Inaanyahan ko po ang lahat na tumayo at tayo po ay babasahin natin ang isang popular passage, 1 Corinthians chapter 15. Babawasan ko lang po yung tunog nito. First Corinthians chapter 15. Sabay-sabay po tayo verses 1 to 4. Verses 1 to 4, 1 Corinthians chapter 15, verses 1 to 4. Ready? Read. Moreover, brethren, I declare unto you the gospel which I preached unto you, which also ye have received, and wherein ye stand, by which also ye are saved, if ye keep in memory what I preached unto you, unless ye have believed in vain. For I delivered unto you first of all that which I also received, how that Christ died for our sins according to the Scriptures, and that He was buried, and that He rose again the third day according to the Scriptures. Tayo po muna ay mag-pray. Ama namin Diyos, salamat sa pagkakataon po na ito. Nandito po kami upang makapakinig po muli ng inyong banal salita. Salamat po sa presensya ng bawat isa na nandito. Dalayan ko po ang pangunawang nanggagaling po sa inyo, O Diyos, ang pangunawa din na bigay ng banal na Espiritu. Tulungan nyo rin po sa mga hindi pa po nakatitiyak ng buhay na walang hanggan, ng inyong banal na Espiritu ay mag-convict sa mga puso. At ikaw, O Diyos, muli ang mapapurihan sa ginawa ng inyong anak doon sa krus ng Kalbaryo. Salamat po sa pagkakataon ito sa pangalan ni Jesus. Amen. And amen. Tayo po'y makakaupo. So pinag-iisipan ko po what should be the series of teaching or preaching to give for the next Sundays. So iniisip ko kung sa tungkol sa salvation yung ibibigay natin, tungkol sa evangelism, yan, and salvation in the gospel. Iniisip ko, how about those na hindi pa, or how about those na napakinggan na yon or saved na, ganon. Pero as I was thinking, in Romans chapter 16, we have this passage, mga kapatid. Romans chapter 16, verse number 25. Which, kung nandito po tayo, most of the time ay napapasadahan. Most of the time. Romans chapter 16, verse 25, the Bible says, Now to Him that is of power to establish you, pilit ko pong pinauulit-ulit yung point po na ito, ang Diyos yung nag-i-establish sa isang mananampalataya. Evident po yan sa talatang nandiyan. Nasa Kanya na may kapangyarihang mag-establish. No? Magpatibay, magpatatag, magbaon sa iyo. According to my gospel. Who is speaking? Sino yung nagsasalita? Sino yung writer ng Book of Romans? Of course, no doubt, alam natin that it is God's Word at libro ito ng Diyos. Pero the writer that he used is none other than the Apostle Paul. So tayo daw ay ma-establish kung naaayon ito sa kanyang ebanghelyo. Notice that the Apostle Paul personalized or kinlaim niya, inangkin niya yung gospel. Sabi niya, my gospel. And the preaching of Jesus Christ according to the revelation of mystery, which was kept secret since the world began. The point being, even to the saved people, kahit sa mga ligtas,
ang pag-aaral ng gospel ay kapaki-pakinabang. It is profitable in that the Lord will establish us in the faith. No? Ang gagawin ng Diyos, using that gospel that the Apostle Paul is teaching, ang gagawin niya isang mananampalataya ay establish niya. Gaano karaming mga mananampalataya ang kayang idepensa ang kanilang pananampalataya? Gaano karaming mga mananampalataya ang kayang tumayo sa gospel na pinangahawakan nila at hindi mayugyug ng ibang pananampalataya o hindi mabayo kapag hinangin? No, napakaraming mga tao ang kapag binayo yung kanilang pananampalataya o kapag tinanong mo konti-konti o ikot-ikutin mo lang, lilipat na ng pananampalataya. No? Because in the first place, we are simple. Ang simple po sa Bible ay, ibig sabihin madali ka lang maniwala. The simple believeth every word. So, kahit anong ituro sa'yo, paniwalaan mo lang. Because the simple believeth every word. But tayo po mga mananampalataya, tayo po mga kapatid, ay dapat po tumibay sa pananampalatayang meron tayo para kahit ano pang sabihin ng iba, hindi tayo maaalog at mangiibang pananampalataya agad-agad. Ibig sabihin, naiintindihan mo, matibay yung pundasyon ng iyong pananampalataya para hindi tayo nalilito at naliligaw sa kung anong ating pinananampalatayanan. Na po, maliwanag po ba? So dito po sa talata na ito, pilit nating binabalikan sapagkat nandito yung nakalagay, paano ba ako tatatag bilang Kristiyano? Yan, basahin mo. Romans 16:25. Sabi niya, may tatlo dyan eh. May tatlong elemento dyan sa talata na yan. Una, sabi niya, may gospel. Pangalawa, preaching of Jesus Christ according to the revelation of the mystery. Pangatlo, verse 26, scriptures of the prophets. So tatlo. Gospel, the mystery, and prophecy. Or the scriptures of the prophets. So yung tatlong yon, kailangan natin para tayo ay maging established na mga mananampalataya. So, because of that, for the next weeks or even months or even a year, we have done this before. Nagawa na po natin dati yon. No? This church went to the book of Romans. And nung pinag-aralan namin yung book of Romans, that takes us almost 2 years to complete. 2 taon yun. So week after week, puro book of Romans lang yung aming pinag-aaralan. But ang gagawin po natin for the next weeks or so or months, I don't know kung gaano kahaba yun yung ating magagawang mga lesson, pero maybe we will go through a verse by verse again. I don't know kung Romans or Galatians. Pero ang point natin mga kapatid, we will study the gospel again. No? Aaralin natin muli yung ebanghelyo for the sake also of the new people na nandito. No? At it is very, very profitable dahil yun naman talaga yung foundation ng faith. So kung hindi natin naiintindihan yung gospel and hindi mo kayang idepensa sa akin yung gospel or kahit sa kaninong tao, how could you share the gospel? Paano mo i-share yun? Kung unang tanong pa lang sa iyo, nanghinginig ka na. O unang tanong pa lang sa atin, di mo na alam ang isasagot. No? So, as Christians, we should not be offended when asked. Kung may magtatanong sa atin, it should not offend us. Kung may magtatanong sa atin, are you saved? Bilang ligtas, dapat confident ka pa magsagot. Dapat sabihin mo pa, yes, I'm saved. I'm sure. No? O at kapag sinundan ka pa, sure ka ba na sa langit ka? So, ang isasagot ay, sure na sure po. No? 100%. Nilagyan pa ng porsyento yun. 101% to be absolutely sure that I am saved. Pero hindi sapat na sure ka lang, dapat alam mo kung bakit ka sure. No? Kasi maraming sure, pero baka hindi sure ang Diyos. Alam mo yun? Sure ka nga, napupunta ka ng langit, pero hindi naman sure. Duda yung Diyos sa'yo. Kumbaga, hindi yata kita kilala.
Kilala mo ko? Ba't di kita kilala? No? So yun yung nakakatakot. Tayo nakikilala tayo sa Diyos, pero ang Diyos di tayo kilala. Sabi ng Panginoon, I never knew you. No, depart from me. So the topic this morning is right object of faith. Right object of faith. So ang pananampalataya po ay may tamang object. Ibig sabihin, may tamang pinaglalagyan, pinagpipwestuhan. Hindi ka lang basta naniniwala, meron kang pinaniniwalaan. Okay. Hindi yung, bakit ka ligtas? I believe. Anong pinaniniwalaan mo? Just, I believe. Basta. Naniwala ako. Basta nanampalataya ako. Ang mga sagot na ganyan, hindi sure. Nangopya lang ng sagot. No? So, kapag tayo tatanungin, papaano maklaim ang promise na eternal life? So, dahil na alam mo yung sagot, naniwala lang ako. Yun lang, ginawa ko. Pero pag tinanong ka, saan ka naniwala? Anong pinaniwalaan mo? Naniwala ako sa Diyos. Ano pa? Naniwala ako kay Kristo. Ano pa? Meron pa ba? Meron pa bang kakasunod doon? No? Kapag yun lang yung alam nating isagot sa katanungan po na yun, ibig sabihin, hindi natin naunawaan yung ebanghelyo ni Kristo. Hindi natin naunawaan yung gospel, mga kapatid. So pag-uusapan natin ito, right object of faith, yung study na to may subheading, why believing should have the right object. So bakit yung paniniwala, why believing should have So ang premise ng pag-aaral na to ay ibig sabihin hindi sapat na naniwala ka. Dapat tama yung pinaniwalaan mo. No? Hindi sapat na nalaman mo yung sagot na, believe lang, maliligtas. Okay. No? Believe lang ha. Anong pinaniwalaan mo? May ganun? Mayroon pa palang kasunod yun? No? Dapat tama yung paniniwalaan mo. Yun yung right object. Okay? Yung pepwestuhan o kung ano yung dapat mong sasampalatayanan. Okay na, nakuha mo yung tama pananampalataya, paniniwala, pagtitiwala. Nakuha mo na ng tama yun eh. Pero dapat alam mo rin kung saan mo yun itutungtong. Kung saan nakapatong yung paniniwala na yun. Kasi pwede mong paniwalaan ang isang, sabi ng talata, binasa po natin sa 1 Corinthians 15, nandun tayo kanina, tama? Tignan niyo po ulit, parting verse 2. Pwede tayong maniwala ng walang kabuluhan. Believed in vain. Pwede yun. Ilalagay ba ng Bible yun kung hindi pwede yun? Pwede yun. So pwede kang believer, pero on a vanity. Ibig sabihin sa bagay na walang kabuluhan. Ibig sabihin, mali. Alam niyo sa computer, pag nagkamali ka ng pindot, gumaganon, tapos nalagay, error. Di ba? Pwede kang sumampalataya, tama, nakuha mo. Paano maligtas? Sumampalataya lang. Paano maligtas? Maniwala lang. Nakuha mo pala ng tama yun. Okay, maganda. Pero saan ka dapat manampalataya? Ano yung sinampalatayanan mo? Yun yung tanong. Dahil importante na hindi mo lang nakuha na ang pananampalataya ay sapat. Kailangan alam mo kung bakit sapat yung sinampalatayanan mo. Alam mo yung tinutungtungan, alam mo yung pinestuhan ng faith mo. Baka ang pinestuhan ng faith mo, preacher. Baka ang pinestuhan ng faith mo, yung ganda ng sulat ko. Paano pag di pala ako marunong yan? Di ka na maliligtas. Paano kapag ang sinampalatayanan mo ay, di ba, yung ginawa lang natin. No? Importante na ang ating pananampalataya ay nakatungtong sa tamang pundasyon. Importante na ang ating pananampalataya ay nakatungtong sa tamang object. No? Importante na yung ating belief merong pinaniniwalaan, malamang. Kaya nga, to believe Ibig sabihin, meron kang pinaniwalaan. Ang mahalaga, tama ba yung pinaniwalaan mo?
Kasi kapag mali yung pinaniwalaan mo, yun yung verse 2, believe in vain. Pwede yun. Nakakatakot yun. Sipin mo, maniniwala ka na lang, nakuha mo na yung tama eh. Tama na siya, believe na. Kaso believed in vain. Ay, may ibig sabihin ng vain? Wala yan. Walang kwenta. Ibig sabihin lang. Walang kabuluhan. Sabi nung sa Ecclesiastes, vanity of vanities, saith the preacher. All things. It's vanity. Lahat na, walang kabuluhan daw. Sabi niya, doon sa talata pong yon. So, pagkatapos nating narinig o nalaman na yung ordained method ng Diyos, we have studied that last week, na ang tamang pamamaraan para maklaim mo yung promise ng eternal life ay maniwala ka. Tama po? Romans 4 yun. No? Romans 4 yun. Huwag nating kakalimutan. Huwag nating mamimiss na yung believing ay merong kadapat paniwalaan. So yung binasa natin, sinabi ko na rin kanina, yung isang verse sa 1 Corinthians 15, verse number 2, sinabi sa atin na posible na maniwala ka in vain. Kaya naman po, ang pagtitiwala o pag pinagkakatiwala natin, isipin mo, pinagkakatiwala mo, kaluluwa mo. Remember, your soul, my soul, is eternal. Magpakailanman yan. Ang question na lang, saan mag-spend ng eternity? Either kasama ng Diyos o hindi kasama ng Diyos. Pag kasama ng Diyos, yun yung sinasabi na langit. Pag hindi kasama ng Diyos, yun yung sinasabing walang hanggang kaparusahan sa impyerno at sa lawa ng apoy. Ano po? So, it's a choice. Kaya po, when it comes to this matter, it is very important to be serious. Ang usapang kaluluwa, ang usapang langit, ang usapang impyerno ay hindi po pinagtatawanan. Ang usapang ganito po ay napaka-seryoso. Dahil ayaw natin na muntikan lang tayong mapunta ng langit. Gusto natin, sigurado tayong pupunta tayo ng langit. Sino ba naman tao? Gusto ko masave. Okay? Pero yung mensahe ko, muntikan lang. Pangmuntikan lang siya. Napakalungkot po ng ganoon. We should acknowledge na meron pong mga deceptions o pandaraya. Ephesians chapter 4, verse 14. Just bear with me po, and I pray, meron tayong mga Bibles, we will read what the Scripture is telling us, and I believe the people that are here should be Bible believers. Ibig sabihin, kung anong sinabi ng salita ng Diyos, regardless pa kung anong natutunan mo, kung anong sinabi ng salita ng Diyos, dapat paniniwalaan mo. Amen. No? So kung hindi ganun, ay mag-base na lang tayo sa feelings. Mag-base na lang tayo sa pakiramdam kasi ayaw mo rin naman palang paniwalaan yung sinasabi ng salita ng Diyos. Ephesians chapter 4 verse 14. Ang sabi niya that we henceforth be no more children. Ayaw ni Pablo na manatiling mga bata yung kanyang mga tinuturuan. Tossed to and fro and carried about with every wind of doctrine by the sleight of men. And cunning what? Craftiness. Whereby they lie in wait to what? Deceive. So gusto ko lamang pong patunayan sa atin that there are deceptions. Mayroong mga pandaraya. Okay po? Mayroong mga pandaraya. At may mga pandaraya na hindi mo iisipin na manggagaling doon. 2 Corinthians chapter 11. 2 Corinthians chapter 11 verses 13 to 14. 2 Corinthians chapter 11 verses 13 to 14. Uulitin ko po, 2 Korinto, Kapitulo 11, talatang 13 hanggang 14. Espanyol na yan, ha? Verse 13, for such are false apostles, deceitful workers, transforming themselves into the apostles of Christ. And no marvel, for Satan himself is transformed into an angel of light. Magtataka ka ba kung ang deception nanggagaling mismo sa pulpit? Magtataka ka ba kung ang deception manggaling mismo sa church? Sabi ng Panginoon dito, or sabi sa atin ni Apostle Paul in verse 13,
merong mga false apostles, may mga deceitful workers, merong mga nag-transform into the apostles of Christ. Marami niyan, hanggang ngayon, meron yan eh. Mga nagkiklaim apostol daw sila. No? Yung iba sa sobrang ignorant sa Bible, akala nila yung epistle asawa ng apostle. So, and no marvel, for Satan himself, sabi niyan, is transformed into what? An angel of light. Kagabi, naggaganong-ganon ako sa gilid ko. Nakaupo ako. Tapos nandito yung mga libro. No? May napansin lang akong libro doon na isa. Kinuha ko. Punchlines. No? Punchlines. Tapos ang sumulat si Curtis Hudson. No? Isa yung preacher sa Amerika. Tapos, parang mga one-liner, mga ganun po, mga sentence na parang yung mga truth may humor. Inalagyan niya lang ng humor para, kumbaga, mas madaling ma-digest. Tapos, ang isa doon na, kasi related dito, kaya naalala ko, doon ko rin nakuha yung asawa ng apostle ay epistle. So, ang nakalagay si Satan daw ay bakit daw pipigilan ni Satan yung church kung pwede niya namang paandarin yun? No? Why should Satan hinder the church when he could run it? No? Exactly, the verse na binabasa natin. No marvel, for Satan himself is transformed into an angel of light. If Satan is a pastor, he will be so eloquent. Napakagaling niya, sobra niyang sa ulo ang mga verses, nganga ka sa sobrang galing sa Bible. But not everyone who knows the Bible are serving the risen Lord. Okay? So ang point lang natin, mga kapatid, kaya nga deception siya eh. Meron bang na-deceive na akala mo deception na yun agad? May nabudol ba na alam niya na agad, ay budol yan? Budol. Nabudol siya kasi hindi niya alam. Pinahawak lang sa kanya. Hawakan mo to. Ganyan. Hawakan niya naman. Ingatan mo yan na, may ginto dyan. Talaga ganyan. Tapos, sige, bigay mo muna sa akin yung bag mo kasi hindi man pwedeng mawawala yan. So, pinahawak yung bag. Binigay doon sa tao. Tapos, hinawakan niya yung napaka-importante. Ayun, yung pagka-uwi niya, doon niya lang na-realize, binuksan niya. Ayun, wala palang laman. Nabudol siya kasi hindi niya alam na dadayain siya ng tao. That's deception. Alam nga namang sabihin mo agad, ay, mali yan. Hindi ka na na-deceive. Alam mo na eh. Pero ang deception, ang nature niya, hindi mo alam na mali yun. Okay? Hindi natin alam na mali yun. Therefore, kung hindi mo alam, una pa lang na mali, pwede kang madadaya na kala mo tama. Ito yung sinasabi sa atin ng talata sa verse 13 saka verse 14, may mga tao na magpipreach na mga nasa simbahan, pero hindi pala tama ang kanilang ipangaral. Hindi pala tama yung daladalang mensahe. And therefore, ang sabi dito, verse number 15, it is no great thing if his ministers, sinong kaninong ministro? Kay Satanas, be transformed as the ministers of righteousness, whose end shall be according to their works. No wonder Satan is running churches today. Satan is running churches today. Preacher, grabe ka naman magsabi. Si Satanas ang nagpapaandar ng mga simbahan. Pangalanan mo nga. Ikaw magpangalan. Ako pa magpangalan. Dapat ikaw wise ka. Kung hindi mo, pag alam mo na ang truth, mapangalanan mo. No? Kapag alam natin yung katotohanan, maging wise tayo, hindi tayo madadaya. Pero unless hindi tayo mag-aral or hindi tayo magsaliksik, mga kapatid, ma-deceive tayo. Ma-deceive tayo. And sadly, deceptions, hindi mo malaman na na-deceive ka. No? Pero nakakalungkot kasi baka ang deception pagdating sa gospel eh. Yung akala mong save ka pero hindi ka pala save. Yan ang makakalungkot dun. Napakarami ang nadadaya dahil magaganda yung mga ministry, mababait yung mga tao doon.
Pero regardless ng motibo nila na nandoon, kung ang itinuturo nila ay mali, Romans 16:18, they are deceiving the hearts of the simple. Romans 16:18 po yun. So babasahin ko po. For they that are such serve not our Lord Jesus Christ, but their own belly, and by good words and fair speeches deceive the hearts of the simple. Preacher, mabait. Good words. Preacher, magaling mag-preach. Fair speeches. Ano daw result? Deceive the hearts. Pero meron lang madeceive yun. Of the simple. By the grace of God, we want nothing but lahat tayo mag-grow in the knowledge of our Lord Jesus Christ. Ano po? So, ang mga bagay na to, good words, fair speeches, pangit kaya motibo nila? Maganda motibo nila. No? I mean, hindi naman natin nababasa yung laman ng puso nila. Tama? Pero, kung mali yung tinuturo mo, dun kita hahatulan. Sa tinuturo mo, hindi sa motibo mo. Dun lang sa tinuturo mo. So, kung ang tinuturo mo ay mali, mali yun. That's wrong. No? So, sabihin natin, wrong yun. Kasi makadeceive yan eh. At sino madeceive? Yung simple-minded. Yung mga tao na, yun nga sa Proverbs, the simple believe it every word. Paniwalaan lang nila. Kahit sabihin mo sa kanila na, alam nyo ba na tayo nilikha ng Diyos pero nung umpisa, unggoy tayo. Paniwalaan niya ng mga simple. Maniwala ka, may mga ganyan. Kahit anong ituturo, paniniwalaan. No? So tayo po, tinuturuan, mag-aaral tayo. Tayo tinuturuan, mag-aral tayong Bible, magbasa tayo ng Bible. Alam niyo po, kaya po sa Europe before, ayaw i-translate ang Bible sa English. Ayaw nila ipa-translate kasi nasa Latin yun eh, yung Bible. Bakit ayaw nila? Kasi ayaw niyang matutunan ng tao yung laman ng Bible. Kasi para makontrol mo ang tao, keep them ignorant. Kapag walang alam yung mga tao, makontrol mo sila. No? Pag walang alam, ignorante, pagdating sa salita ng Diyos, makontrol. Pero once, tigano, nung na-translate yung Bible sa kung saan-saan tapos napunta ng English, aba nalaman nila, ay, kamot sila. Tagal nyo kaming inaalipin. Malaya pala kami kay Kristo. Nalaman nila may liberty sila kay Kristo. Abay, edit, alis sila dun sa simbahan na yun. Alis sila dun sa Europe, sa Mother Church. No? Sa Mother, yung tawag pa ng mga reformer, Mother of Harlots and Abomination of the Earth. So, dahil nalaman nila, yung katotohanan mga kapatid, alis sila ngayon. No? Praise God for that. At alam nyo, yun yung mga forefathers natin. Yun yung mga tao na yung buhay nila, sinacrifice nila para meron kang King James Bible ngayon. Alam niyo po ba yung Bible natin, ni King James Bible? Hindi yan lumitaw mula sa ulap na King James Bible, the Bible from heaven. Hindi ganun. Hindi yan nanggaling lang na parang inulan lang sa atin. Ang libro na ito ay it's a blood-stained book. Maraming dugo ang tinigis, hindi lang kay Kristo, para dumating sa iyo yung libro na ito. Hindi lang, ang Panginoong Hesus, of course, alam natin, nasa Kanya yung utang na loob nating lahat kung bakit tayo ligtas. No question. But this book, bago dumating sa atin, gumamit siya ng mga tao. Alangan namang alien para dumating sa atin. Tao yung ginamit niya para dumating yung libro na ito. At para dumating sa atin ito, mga kapatid, napakaraming kailangan magbubuwis ng buhay.
Isipin mo, itatranslate niya yung Bible. Papatayin. Itatranslate niya lang. Bakit? Ayaw nilang ipapaalam ang Biblia sa mga taong common lang. Yung mga magsasaka lang, ganun. Ayaw nila ipaalam dun. Sabi ni William Tyndale, kung di ako nagkakamali, nung nalaman niya ito, nagkamuwang siya, sabi niya, darating ang panahon. Sabi niya, darating ang panahon na kung saan yung common na tao, yung magsasaka, mas marami pang alam kaysa sa Pope tungkol sa Bible. Sabi niya, di nainis sila. Sasabihin mo ba naman ganun? Yung normal na tao, yung farmer lang, sasabihin mo, mas marami pa siyang matututunan tungkol sa Diyos kaysa sa Pope na kung saan nag-aral ng lengguwahe Latin, ganun. Anong epekto nun sa mga tao nakakapakinig nun? Diba? Para dun sa mga dun sa mga taong yon, nainis sila. Pero sa mga common na tao, na inaalipin. And before, people are enslaved by religion. Mga kapatid, people are enslaved by religion. Please take that. Please take note mo yun. Sadly, hindi natuto ang tao. Pero, the simple answer is, para makalaya ka, kailangan mo yung grace ng Panginoon. Saka yung Bible, of course. Para makakalaya ka. Kasi nandito yung perfect law of liberty. Nandito yung kalayaan sa libro na ito. Kaya nga sabi, lamang ang may alam. No? Kung ang alam ng isang tao para maligtas siya, kailangan niyang gawin yung lahat ng mga sakramento, abay, alipin na siya doon. Alipin na siya kasi buong buhay niya, kailangan ko palang gawin ito. Ganyan. Kailangan, lagi ako magkukuha ng komunyon. Kailangan, magpapabautismo ako ng tama. At hanggang sa kamatayan, kailangan yung pare, babasahan pa siya. Yung para sa departing niya na, alis na yung kaluluwa niya, meron pa rin yun. Meron pa rin sakramento para dun. So, kung ang isang tao, iniisip niya na kailangan para masave siya ay sakramento kanyang kailangan gawin, alipin na siya. Di po ba? Sabi mo, lahat gagawin mo para mapiplease mo yung church. Lahat gagawin mo para mapiplease mo yung tao na yun o yung kung sino man yun na magpapaalis sa'yo sa purgatorio. Sadly, still many people today are enslaved by religion. Many are enslaved. Okay? Tanong, ikaw kaya nakalaya ka na? May kanta pa tayo eh. Thank God I am free. Maring free ka as a Filipino, pero are you free? Yung soul mo kaya nakalaya na mula sa bondage ng kasalanan, mula sa bondage. Diba? So, nakuha natin yung point, deception, mga kapatid. Deception is, of course, ang successful na deception, hindi mo alam na deception yun. Kung alam mo na deception yun, hindi ka na na-deceive. Alam mo na agad eh. So kung marami mga tao, until now, they're thinking, para ma-save sila, kailangan nilang gawin yung 10 na mga bagay na nililista ng isang simbahan, they are still deceived. Ito po, baka ito malalim ha. Pero hindi ito malalim. Magtataka ka ba kung may mga baptist na hindi ligtas? Will you be amazed kung merong mga baptist pala na hindi saved? Kung ngayon mo lang narinig yun, baka magtaka ka, ganun, kala ko baptist ang makapagliligtas. Hindi po baptist ang nakapagliligtas, ha? Si Kristo po. Okay? So, kung sabihin ko, may mga baptist na hindi ligtas, extreme ba yun? O just a statement of truth? Kasi hindi naman nga baptist ang nakapagliligtas. Marami nga nagtitestify, mga anak ng pastor eh. Later na silang nasisave, sasabihin nila,
Noon, tagal ko na anak ng pastor, lagi akong kakanta sa choir, lagi akong ganito, ganyan. Pero, na-realize ko lang, ngayon lang pala ako naligtas. So, that's a statement, na fair statement. Ibig sabihin, may mga Baptist din pala na hindi saved. Alam niyo kung bakit yung iba takanta ka doon? Kasi nga Baptist sila. Paano kung dati tayong Methodist? Tapos nandudong ka, at sasabihin sa'yo, alam mo ba na may mga Methodist na hindi ligtas? Ganon din reaction. Ganon? Akala ko ligtas kaming lahat. Bakit po? Kasi nga, endeared ka dun sa grupo na yun dahil parte ka nun. No? That's why, parang ang hirap lunukin no na, paano nangyari yun? Kala ko ba Baptist, yun yung mga ligtas? Ito pa, paano ko sabihin ko sa'yo na hindi lang Baptist ang ligtas? Crucify Him! Teka, uulitin ko, si Kristo ba namatay lang para sa mga Baptist? Have Christ died only for the Baptist Church? Di ba hindi po, namatay si Kristo para sa lahat Yun yung uli kong basa. Tama? So therefore, it is not dependent on the tag kung ligtas ka o hindi. It is dependent on the object of faith. Tama ba yung sinampalatayanan mo? Kahit wala ka pang ilagay sa sarili mo, hindi mo patawagin sarili mong Baptist, sabihin mo lang, I'm a Christian, okay na ako doon. O, hindi okay. Bati tayo. Pero tanungin kita, paano ka naligtas? Kung sagot mo, nanampalataya ka sa tamang ebanghelyo, sa gospel of Christ, hindi wala ka doon, but you're my brother. Hindi tayo parehas Baptist. Ayaw mo magbaptist. Okay lang. Diba? Trip mo yan Wala kang kasama. Magtayo ka sarili mong denominasyon. No? So, kung gusto magtayo ka sarili mong denominasyon, more power to you. Diba? So, ang point natin mga kapatid, it is not on the name. Mas mainam pa, name of Christ. Okay pa Diba? Kaya tuloy, marami mga simbahan, puro Christ yung pangalan. Diba? Christ the Redeemer. Mga ganyan. Christ the Passover. Valley Church. The Bridge of Christ. Ganong pangalan. So, nakuha po ba? So, we should grow mga kapatid. Hindi po dahil Baptist ka, sabihin mo ligtas ka na. Ba't ka saved? I'm a Baptist. Wow. Nasa Baptist na pala ngayon ng kaligtasan. Di po ba? Akala ko si Kristo ang tagapagligtas. Bakit naging Baptist Church? We are Baptist, no doubt. Amen. At salamat sa Panginoon, Baptist, marami pong mga magagandang bagay ang yung mga nauna sa atin, ang naipasa nila because of their being a Baptist. So, ang mga Baptist kilala being a separatist. No? Kaso sumobra yung iba So, okay tayo sa separatist, ibig sabihin, separated ka sa mundo, separated ka sa kasalanan, glory to God. Pero hindi ka separated to the point na ayaw mo ng mga usap ng tao. Impyerno kayo. Depart from me. Diba? Hindi tayo separatist to the point na yung mga tao na kung saan mapapahamak, ayaw mo nga abutin. We are separatists to a point. Amen. Separatist tayo, ibig sabihin, of course, di ka makisama sa mga masasama. Nakakalungkot naman siguro kung Kristiyano na tayo, makita pa tayo sa mga concert nagtatatalon. No? Nagtatatalon pa tayo dun. At hindi lang basta nagtatatalon, nagkakahubad-hubad, kapatid. No? So, it is not good. No? We are separatists, no doubt pala. Bilang Baptist, okay yan. Separatist tayo. Pero hindi tayo separatist to the point na hindi natin abutin yung mga makasalanan. At hindi ka rin masama ugali sa kanila. Sineran mo, do you believe on Christ? Ayoko kay Kristo. Gusto ko kay Muhammad ako. Wow. Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Ayoko nga. Sige, impyerno ka!
Hindi tayo ganun, mga kapatid. Tandaan natin, in the first place, hindi mo agad-agad tinanggap ang grace of God. You have rejected it first. Pero nung na-present sa'yo, by and by, natanggap mo. Ibig sabihin yan yung long suffering of God. Ibig sabihin, ang Diyos mismo naging pasensyoso sa atin. Hindi pa tayo kinuha habang tayo rejector ng gospel. Binigyan tayo ng chance na habang tayo nakikinig, nabuksan ang ating pangunawa. Praise God! Naniwala ako doon. Ibig sabihin, hindi nung una mo pala napakinggan, hindi mo agad natanggap. Binigyan ka ng chance. Give chance to others. Huwag mong pagsarahan ng pinto kung ang Diyos nga ang nagbubukas. Paano natin pinagsasarahan? Yung ganun. Do you believe on Christ? No. Maniwala ka na, namatay siya para sa ating mga kasalanan. Yung verse mo pa. Kung si Kristo, nagpatawad 777. Hindi ako ganun. 7 lang ako. Hanggang 7 lang. Kapag lumagpas ka dyan, tapos ka na sa akin. You're going to hell! Hindi po, mga kapatid. There is a chance, mga kapatid. Hanggat buhay pa yung tao, binigyan pa ng pagkakataon ng Diyos na paniwalaan yung ginawa ni Kristo para siya ay masave. Amen. So, kung ang Diyos nga binuhay pa siya, wag mo siyang patayin, kapatid. Okay. Ang Diyos nga, binibigyan pa siya ng oxygen eh. Kung ang Diyos talaga decided na wala na tong tao na to, hindi na rin to maniwala at kunin ko na siya, kung ang Diyos nakapag-decide nun, purihin ng Diyos. Okay? Siya yun eh. Call niya yun eh. Bakit? Siya may-ari ng buhay. Hello? Tayo ba may-ari ng buhay? Ang Diyos po. No? So anytime kunin niya yan, He has the right to gain it. He has the right to come up. Spirit. Yung spirit mo lang haakyat. Kasi yung espiritu will return unto God who gave it. But the soul, kung ang soul na ito hindi nakapag-desisyon, meron pa akong nabasa doon sa libro na yan, hindi mo kailangan mag-desisyon para pumunta ng impyerno. You don't need to decide to go to hell. Na? Paano pala magpupunta doon? Huwag ka lang mag-decide. You're going there. That's how easy it is. No? So, let's continue. As we have learned from our previous studies, mga kapatid, Satan is a master deceiver. Tama po? Si Satan yon. The moment na na-realize niya na talo na siya, noong naipako si Kristo sa krus, di niya pa yun alam. At nalaman niya na yung epekto ng ginawa ng Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo, gusto niya nang i-cover up ang mga bagay-bagay. Pagtakpan niya na ito. Yung mensahe na inaalaw o inahayaan ng mga tao ay umalis mula sa kadiliman patungo sa liwanag ng maluwalhating ebanghelyo ni Kristo ay target niya. Simula nung ipinahayag yung mensahe na yon o yung gospel, mga kapatid, ang gospel po ay na-modify, na-corrupt, nadagdagan, na-discount, na-pervert. Na napakarami pong mga forms nito ang nakapalutang-lutang sa paligid. Yun nga lang simpleng tanong eh. What is the gospel? Iba-iba pa sagot. Pero alam niyo po, kulang yan eh. Kulang yung tanong na yan. Kasi, pwede ako magbigay sa inyo ng 4 na magkakaibang sagot tungkol sa gospel. Pwede ko sabihin na gospel is the gospel of the kingdom. Tapos, dayain ko kayo, tiga mo, kailangan mo magsisi. Para talikuran mo yung mga kasalanan mo para maligtas ka. Kasi nga, repent. Sabi doon, no? Acts yan eh. Repent and be baptized for the remission of sin and you shall receive the gift of the Holy Ghost. Kita mo? Acts 2:38 yan. O, di ba? O, kulang yun. What is the gospel? Dadagdagan mo. Of your salvation. Sa Bible po, ito ha, kagaya na statement natin kanina, may mga baptist na hindi ligtas. So, na-shock ka na. Pangalawang statement na nakaka-shock. No?
Hindi lang po isa ang gospel sa Bible. What? Hindi lang isa? Gaano pala karami preacher? Abay, marami po. Kasi po, generic po yung word na yan. Ang gospel po kasi, ang ibig sabihin niyan, di ba? Glad tidings. Glad tidings. Doon natin nakuha yung term na good news. Kaya natin nakuha yung good news na term or mabuting balita. Sa Bible ba may isa lang na mabuting balita? Nung si Kristo po ipinanganak, that's a glad tiding. Good news na agad yun eh. But is that the gospel na makapagligtas sa'yo? Paniwalaan mo na si Kristo ipinanganak. At ikay maliligtas. Diba? A little town of Bethlehem. Diba? Ganun ba? Diba? Oh, holy night, the sun is shining. It is the night of the dear Savior's birth. No doubt, the birth of Christ is a good news. Pero hindi iyon yung pinaniwalaan mo para masave ka. Bakit po? It's not His birth. It's His death. Wala ako nabasa sa gospel na Christ was born for our sins. Ang nabasa ko ay Christ died for our sins. Tama? Importante po yun. Nakita natin, marami, ang gospel nila, yung birth of Christ. Kaya may event yun eh. Every year. No? Na ang sikat ay si Tatang Claus. Kilala niyo si Tatang Claus? Diba? Huwag na tayo pumunta doon para masaya tayong lahat. Diba? Alam niyo naman, masaya tayo pag Pasko eh. Kasi favorite natin yun. So, what is the gospel of your what? Salvation. Ano yung ebanghelyo ng iyong kaligtasan? Yan yung tanong, mga kapatid. Kasi kung ang tanong lang ay what is the gospel, lilituhin ko lang kayo. I could show you in the book of Revelation na merong everlasting gospel. At pag pinaniwalaan mo yun, mapunta ka na impyerno. Fear God and keep His commandments yan. So, mga kapatid, ang point natin, what is the gospel of your salvation? Preacher, saan mo nakuha yung phrase na yan? Ephesians 1:13 yun, di ba? Diyan nakalagay yun, yung mismong gospel of your salvation. Nakalagay yun dun. In whom, sabi niya, ye also trusted. After that ye heard the word of truth, the gospel of your salvation. So, the gospel of your salvation ay dapat alam mo iyan at ano yung sinampalatayanan mo para masabi natin na we are saved. Na tayo ay ligtas, mga kapatid. Okay. Ang point lang natin, the gospel of our salvation today ay perverted. Napakaraming mga forms yan, napakaraming mga iba't ibang mensahe paano masave. Kahit yung iba't iba na hindi rin sila magkakaparehas kung paano masave. Basta ang underlying, against lang sila sa believing. Yun lang. Basta against kami dyan. Basta iba-iba kami. Pero we have fellowship one with another. Diba? Kapag may fellowship ka na hindi based sa truth, ecumenism yun. That's ecumenical movement. No? Kahit iba-iba pananampalataya, sa Diyos din yan. Yan ang nakakatakot, mga kapatid. Yan po ang tinatawag na one world religion. One world religion. Punta ka dyan kapag di ka saved. No? So, since it's revelation, napakarami na. Minodify, kinurap, dinagdagan, binawasan, minultiply, sinubstract lahat na ng mga ano dyan. No? However, only the true gospel will preserve the right teaching of grace. Isa lang. Ang grace po, hindi kumakabit sa mali yun. No? Grace will only be preserved through the right gospel kasi yun lang talaga yung makatanggap sa righteousness of God. That's the only message that could receive the righteousness of God. So punta po tayo. Pupunta tayo sa not so common Romans road.
Not so common kasi hindi ito yung Romans road ng iba eh. No? Punta tayo, Romans 1. Ang Romans road ng iba, 4 na verse lang, 5 verse lang. Ang Romans road natin, mga 30 verse o kaya 50. Ganon. Suburahin ko po ito ha. So, for most people or most churches, the Romans road composed of 5 verses taken na pakinuha-kuha lang throughout the book of Romans. Pero mga kapatid, the book of Romans, chapter 1 hanggang chapter 5, actually, this presents the gospel of Christ. Pinapahayag niya yung ebanghelyo ni Kristo at ipinapaliwanag niya kung papaanong nakakapagligtas to. Tumatalon sila sa Romans 10, not knowing that Romans 9, 10, and 11 are passages concerning Israel. Romans 6 to 8, Romans 9 to 11, Romans 12 to 16. Ang Romans 6 to 8, ito na po ay tungkol sa ating walk. How should the grace of God be applied sa buhay natin? Kasi nga merong mga mag-iisip, ang tendency ng flesh, kapag na-receive niya yung message ng grace, hindi kasalanan ng grace yun, kasalanan ng flesh yun. Pag na-receive ng flesh, na-receive niya yung message of grace, isipin niya, pwede na palang magkasala dahil malaya na ako. Flesh yun. Deception din yun. Bakit po? Kasi in the first place, makasalanan ka na bago pa dumating yung biyaya ng Diyos. Ang ginawa talaga ng biyaya ng Diyos, niligtas ka para hindi ka na mamuhay sa sin. So dati, hindi tayo makapamuhay sa righteousness. Ngayon pwede na. No? So, ito yung pagtuturo ng Christian walk, mga kapatid. Or sanctification din yung iba as they summarize it. 9 to 11, this is a parenthetical section. No? Tanda natin, isa sa tawag ni Apostle Paul sa kanyang sarili, born out of due time. Born out of due time siya. Ibig sabihin, kumbaga, wala siya sa tamang panahon. Kasi po, meron po ba kayong nabasang prophecy sa Lumang Tipan, Genesis to Malakay? May nabasa po ba kayo na merong Benjamite na ililigtas ang Diyos? Na may i-reveal siyang mensahe doon? Walang ganun. Ang promises sa seed. Nasa seed ang promise. At sino yung seed? Si Kristo. Malamang. Yun yung promise. Pero yung merong Benjamite na i-reveal niya yung glorious message dito sa tao na to, walang ganun. Born out of due time si Apostle Paul. So dito niya ina-address yan sa 9, 10, and 11. Maraming mga Kristiyano or maraming mga church tisod sa 9, 10, and 11. Or, dyan sila nagkamali. Nag-build sila ng doktrina sa 9, 10, and 11 nang hindi nila ina-acknowledge yung mensahe ni Apostle Paul. Marami po ang lito dyan. Para kang hilong talilong dyan. No? Dito, Christian walk, the doctrine. Pero dito yung practice, mga kapatid, sa 12 to 16. That's why, kung mag-Romans road ka sa isang tao, dalhin mo lang sa Romans 1 to 5. Pag naunawaan niya yung content niyan, ligtas na siya. Bakit? Pagdating ng 5, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Isipin mo, may peace na siya doon.
Kaso yung typical lang, 1:16, di ba? Power of God unto salvation, 3:10, 3:23, 6:23, 10. Romans 10:9. Yun yung typical na Romans road. Ito sa atin, not so common Romans road. Ito yung hindi sinorkat. No? Romans 1-5, dun mo lang padaan siya dun. I-bulldozer mo siya dun, kapatid. No? Pag binuldozer mo yung tao sa Romans 1, 2, 3, 4, 5, aba, give up ka na dapat dun. Surrender ka na sa righteousness of God. Wala na pala. I'll show you. Romans chapter 1, simula tayo. Romans chapter 1. Okay? Romans chapter number 1, verse number 16, same starting point. For I am not ashamed of the gospel of Christ. Of course, it is the power of God unto salvation, to everyone that believeth, to the Jew first, and also to the Greek. Walang iba po na kailangan paniniwalaan ka, kundi ibanghelyo po ni Kristo. Sapagkat, ano daw po yung kapangyarihan ng Diyos sa kaliligtas? Yun po bang galing mag-explain? Yun po bang method natin ng pagsasalita? No? Yung galing ba nating mangumbinsin ng tao? Or yung gospel of Christ? Okay? Yun yung kapangyarihan ng Diyos sa kaligtasan. Sa lahat ng maniniwala. Believe it. To the Jew first and also to the Greek. At ang maganda doon, therein is the righteousness of God revealed from faith to faith. Yung righteousness of God, di ba, gospel. Gospel, kamo. For therein, sabi niya, di ba? For therein. For therein daw is the righteousness of God. Saan daw ipinahayag yung righteousness? Nasa gospel siya. Nandun nakapaloob. Kaya, wag nating minamaliit yung gospel, mga kapatid. Paniwalaan mo lang yung gospel, masave ka. Oops. Teka lang. The righteousness of God nakapaloob dun. Nabasa nyo, 17? Therein, sa loob niya, is the righteousness of God revealed from faith to faith. As it is written, the just shall live by faith. Kuha dyan, yung power of God para ma-save, gospel po. Okay? At ang method, walang iba, verse 16 pa lang, ini-reveal na sa atin, believing, believe it. No other methods involved. No other methods are present. No other methods are entertained. The only method na binigay is believing. Talon tayo. So kung babasahin ko to lahat sa inyo, it will take us 2 years to go through, kagaya ng first time. Pero tatalon na natin kasi dito in-explain lang po, Romans 1, ipinaliwanag yung kasalanan ng tao kung paano lumayo siya sa Diyos. Kasi sinerve niya yung creature more than the Creator, who is blessed forever. Amen. Kaya po sa mapakaraming mga tao sa buong mundo, sumasamba sila sa Diyos-Diyosan. Hindi dahil hindi sila naniniwala sa Diyos, kundi ayaw nila sa Diyos. Kasi pag naniwala ka sa Diyos, talaga pong may babaguhin ng Diyos. At merong mga maaalis, mga kapatid. At doon takot yung iba sa mga maaalis. Hindi pa man nila nakikita, pero alam nila. Tingnan nyo po ito nga'y nakakapagtaka doon. Or hindi siya taka kumbaga parang nakaka-amaze din. Alam nung mga nasa sanlibutan na kapag naniwala sila sa paniniwalaan natin, may maaalis sa kanila. Alam nila yun. Kaya ayaw nga nila tinatakasan nila Bakit? Kasi alam nila mayroong mangyayari. Sila alam nila. Tayo kayang save, alam natin? No? Kasi tayo, ang nangyari sa atin, gumaling na tayo sa Bible. Na to the point na hindi na natin pinapakinggan ng Bible. Parang alam na kasi natin alam ko na yan. Ang dami ko nang alam. Okay, talon tayo. Romans chapter 3, verse 1 muna. What advantage then hath the Jew? Meron ba siyang advantage yung isang Hudyo? Of course. May profit ba sa pagiging
Circumcise or circumcision? Of course, sabi ng verse number 2, much every way. Napakaraming advantage. Chiefly because that unto them were committed the oracles of God. Uno, primero, kapatid, nasa sa kanila yung Bible. Nasa sa kanila yung Scripture. Advantage na yun. Isipin mo, hawak mo yung words of God. Hawak mo yung will of God. Alam mo kung anong gusto ng Diyos. Doon pa lang, advantage na sila. Pero, verse number 9, what happened? What then? Kasi pinatunayan ni Paul na kahit sila may advantage, sinner pa rin sila. Kaya tanong ni Pablo sa mga Gentiles, ano ngayon? Mas higit ba tayo sa kanila? Sabi niya, are we better than they? Ang sagot niya, hindi no in no wise. For we have before proved both Jews and Gentiles that they are all under sin. So ang point ni Apostle Paul, burahin ko na po itong nasa gitna. No, I hope nakita nyo yan. At for some time, we will study that, but not for today. Sabi ni Apostle Paul, both Jews and Gentiles are all under sin. Kahit Hudyo ka pa, matangos pa ilong mo, or kagaya nating mga Pinoy, lahat ay under sin. Nakuha po natin yung point? Nasa ilalim ng kasalanan kahit ano pang lahi mo. Diba? Kahit sino ka pa, kahit saan ka pa galing, lahat tayo nasa ilalim po ng kasalanan. Kaya nasulat niya, verse number 10, kagaya ng nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Okay, verse number 19. Now we know. Sana alam natin Kasi sabi ni Pablo, now we know. Dapat we know also. Tayo ngayon nagbabasa, dapat alam din natin. That whatsoever the law saith, anumang sabihin ng batas, it saith to them who are under the law. Under the law ka ba? Na Gentiles? Under the law ka ba ni Moses? Law ka ng bansang Pilipinas, pero pag Gentiles tayo, hindi naman tayo under the law ni Moses Hindi ba tayo under the law ni Moses? O kasi kung under the law ni Moses na tayo, marami na pong patay sa atin dito. Abay, pag nagkamali ka dun sa 10 Commandments, mayroong parusa. No? So, sabi niya, sinabi yun sa mga nasa ilalim ng batas. Anong point? Para yung bawat bibig ay matigil at ang buong mundo ay maging may sala, guilty before God. So, ibinigay daw yung batas para guilty lahat. So, kung guilty lahat, lahat pala, under sin. Verse 20, therefore, by the deeds of the law, there shall no flesh be justified in his sight. For by the law is the knowledge of sin. Sino magmalaki na kaya ka mapunta ng langit kasi sumunod ka sa batas? Walang magpalaki sa atin dito. Lahat nga tayo nasa ilalim ng kasalanan, no? Verse 21, but now, bigyan nating halaga po yun, mga kapatid. Hindi niya sinabing, since the beginning of time, since Abraham, since anyone. No. Ang sabi niya, but now. Alam niyo po ibig sabihin ng but now? Kailan lang sinulat yan ni Paul? Yun lang, but now. Sabi niya, the righteousness of God without the law is manifested, being witnessed by the law and the prophets. Verse 22, even the righteousness of God, which is by faith of Jesus Christ. Babagalan ko konti para masundan. Hindi niya sinabing by faith in Jesus Christ. Hindi niya po sinabing in, Sinabi niya of. By faith of Jesus. Tanong, kaninong faith? Kapag of ang ginamit ko, faith
ni Kristo. Kapag in faith ko kay Kristo. Magkaiba yon. Pag sinabing faith ni Kristo, iba yon sa faith ko kay Kristo. Yung isa sa Kanya, yung isa sa akin. Ang sabi ng talata, yung righteousness of God is by the faith of Jesus Christ. Paano na-produce yun? Faith of Jesus Christ. At yung faith na ito, ito yung faith, mga kapatid, that works. Ito yung tinutukoy ni James na ang pananampalatayang walang gawa, patay. Eh yung kay Kristo ba, yung pananampalataya niya walang gawa? Mayroon. Kaya sabihin, ay, sabi ng Bible, ang pananampalatayang walang gawa, patay. Kayo mga baptist na niniwala, wala kang gagawin para masave, hindi kayo ligtas. Kasi ang pananampalataya nyo patay. Patay ka din kasi yung pananampalataya namin, si Kristo yung gumawa. Kaya po, libre na. Hindi pa rin patay kasi may gumawa. Hindi nga lang ako. Hindi nga lang ikaw. Si Kristo nga lang ang gumawa. Kaya po, yung faith of Jesus Christ, very important na yun yung nakapag-produce ng righteousness of God kasi sasabihin niya sa'yo kung paano mo matatanggap yun pag binasa mo yung susunod nun. Unto all and upon all them that believe. Kaya naging available by believing ay dahil pinaghirapan ni Jesus Christ. Many will say, kayong mga naniwala na bilib-bilib lang maliligtas na, ang pananampalataya nyo patay. Kasi sabi ng James ang pananampalatayang walang gawa, patay. Diba? Tama yung verse. Tama naman yung verse. Ang hindi niya nabasa, yung pananampalataya namin, may parte si Kristo. At yung kay Kristo, tinapos niya na. Ang ginawa ni Kristo, tinapos niya na para wala na akong gagawin. Pwede ba yun? Saan yung patay doon? Wala. Tapos niya na nga Ginawa niya para hindi na ako yung gagawa, para hindi na ikaw yung gagawa. Dapat po, napakasimple lang yan Tama. Pero, sabi ko nga po sa inyo, deception is prevailing everywhere. That's why the simplest, hindi mo na nga kailangan matutunan yung faith of Jesus Christ. Hindi mo nga kailangan matutunan yung napaka-iba pang mga bagay. Ang maintindihan mo lang, ginawa na ni Kristo. Anong nang gagawin natin? Unto all and upon all them that believe. Ano pang gusto mo? Pahirapan pa natin yung tao? Which is, yun yung nangyayari. That's why until now, there's unrest sa soul. Bakit? Hindi ma-sure. Alam niyo po, ito po ang nakakatakot dyan mga kapatid. Nakakatakot yung i-claim nating saved tayo, pero hindi tayo saved. That is self-deception. When you claim that you are saved, and if you're, at hindi naman talaga dahil hindi ka naman sumampalataya lang kay Kristo Meron ka pang dinagdag. Kung may dinagdag ka kay Kristo, mag-isip-isip tayo, kapantay kaya niyan si Kristo? Bakit ganun? Self-deception yun. Kapag may idadagdag ka pa kay Kristo para maligtas. Ang believing po, just acknowledging, parang sinasabi lang ng believing na, Lord, ginawa mo na. Sa'yo ako, Lord. Niwala lang ako dyan. Yun lang. Yun ang ginawa ng believing. Naniwala lang siya sa ginawa ni Kristo. Nasaan ang works? Na kay Kristo. Simple, tama po? Kaya nga sabi ng Bible, simplicity that is in Christ. But ang nakakatakot, yung self-deception, mga kapatid, na you are claiming that you are saved, pero hindi ka pa talaga nanampalataya lang kay Kristo alone. Nanampalataya ka kay Kristo, pero siya ay kaakibat lang. Siya ay co-savior lang. At kulang pa yun. Kailangan pa ng iba pang gagawin para ma-save. Hindi preacher, hindi mo kami naintindihan. Kaya kailangan talikuran pa lahat ng kasalanan kasi kinukuman niya yon. Tama? So kung kinukuman ni Kristo, of course, sundin natin. Ang problema, ibang ang panahon po yun. Yun lang ang problema ko dun. No? So,
Tayo po, dapat tayo magsisi. Part yan sa Bible. Pagkatapos mo maligtas. Dapat lang na kapag tayo ay nanampalataya kay Kristo, iwanan na natin yung mga kasalanan natin. Tama po yun. Hindi po tayo against dun. Pero, para maligtas ka, hindi mo kailangang iwanan yung mga kasalanan mo. Kailangan mong i-acknowledge na makasalanan ka. At si Kristo yung tagapagligtas para maligtas tayo. Amen. So, kung tayo po ay sumampalataya na kay Kristo Jesus, I have no, salvation is always personal. The preacher's job is to just preach the truth. Kung mag-benefit ka, praise God. Kung i-reject natin, at least, we study it. No? Why? Kasi tayo po yung magbe-benefit dyan. Kung mali yung sinasabi ko, no? Kung mali yung sinasabi ko, tapatunayan mo mali yung sinasabi ko, wow! Diba? Ibig sabihin, malaki responsibilidad mo. Kasi kailangan mo sabihin sa lahat yan. Dahil ikaw ang nakakaalam ng tama. Pero mga kapatid, we are persuaded of this message. Dahil, honestly, there's no amount of works I could offer to God na kayang matanggap yung righteousness of God. Wala talaga. Hindi ko pwedeng sabihin, Lord, nagmamakaawa ako sa iyo, pakiligtas mo na ako, at i-reject ko si Kristo. Hindi pwede yun. Hindi maaawa ang Diyos because of me. Maawa siya because of Christ. Amen. So, nandiyan pa po ba kayo? Malapit na po tayo. Okay. Sabi niya, verse 22, Romans 3, by faith of Jesus Christ unto all and upon all them that what? Believe. For there's no difference. All have sinned and come. Di ko alam kung ba't di binabasa yung 22. Lagi tatalo ng 23. All have sinned and come short of the glory of God. Being justified. Wow, justified na. Freely by His grace. Through the redemption, yung pagkatubos na kay Kristo Jesus. Verse 25, whom God hath set forth to be a propitiation. Mga kapatid, siya yung sapat na talagang nasatisfy ang Father sa kanyang sacrifice. Na kung saan, dahil nasatisfy siya sa ginawa ni Kristo Jesus, wala na siyang iba pang hilingin. Complete na yun. Propitiation. Through faith in His blood, to declare His righteousness for the remission of sins that are past, to the forbearance of God. Verse 26, pakinggan po natin, to declare, I say at this time, His righteousness. Katwiran nino ng Diyos, that He might be what? Just, and the justifier of Him. Ano na namang ginawa? Pakitanggal na lang yung believing sa Bible. Kasi mali yan eh. Di ba? Believe it in what? Jesus. Kapag naniwala ka kay Jesus, nasaan yung pagmamayabang? It is excluded. Alis na alis. By what law? Of works? Nay, but by the law of faith. Therefore we conclude, ito conclusion niya, a man is justified by faith na pawalang sala, na deklarang matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya ng walang gawa ng batas. Kukontra ba tayo dun? Bible yun. Amen. So maliwanag ang Bible. Now, Romans 4, verse 5. Talon-talon lang. But to him that worketh not, but believeth. Ini-emphasize lang po natin to kasi right object of faith. Papaliwanag ko mamaya. But believe it on Him that justified the ungodly, his faith is counted for righteousness. Verse 23, now it was not written for his sake alone that it was imputed to him. Hindi lang isinulat para kay Abraham, isinulat din para sa atin. But for us also, to whom it shall be imputed. Anong impute? Righteousness of God. Mababasa po natin yan dyan. Kailan ma-impute? If we believe on Him that raised up Jesus our Lord from the dead, who was delivered for our offenses
and was raised again for our justification. Romans 5 verse 1. Therefore, sa makatuwid, being justified by faith, meron na tayong peace with God through our Lord Jesus Christ, by whom also we have access by faith into this grace wherein we stand and rejoice in hope of the glory of God. Gusto ko po makita natin yung comparison. Sa Romans 3, verse 23, ang sabi niya, for all have sinned. Ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot o nabitin sa kaluwalhatian ng Diyos. Tama? Romans 5:2. Tignan nyo. Rejoice in hope of the glory of God. Magkaiba yun. Doon sa Romans 3:23, come short. Dito, pag-asa mo na yung kaluwalhatian. Anong nangyari sa gitna nun? May pangyayari sa gitna ng Romans 3:23 at Romans 5:2 na ang nangyari, dati itong kaluluwa, bitin, hindi nakaabot. Dito, ito na yung kanyang hope. Ito na yung kanyang pag-asa. Ito na yung kanyang hinihintay. Ito na yung kanyang inaasam. Ito na yung kanyang minimithi, mga kapatid. At sure yun. Anong nangyari sa gitna nun? Naniwala siya. Kung babasahin mong chapter 4, tungkol yun sa believing. Tungkol yun sa righteousness of faith. Na naniwala lang yung tao na claim niya yung righteousness of God. Come short ka sa Romans 3:23. Pag Romans 5:2 mo, hindi ka na come short. Kakaiba po yun, mga kapatid. That is a change. That is drastic. From the power of darkness to the kingdom of His dear Son. From the power of Satan unto God. Yan yung difference nun. Pagdating mo ng verse 6, for when we were yet without strength, may lakas ka ba iligtas sarili mo? Wala. In due time, Christ died for the ungodly. For scarcely for a righteous man will one die, yet peradventure for a good man some would even dare to die. But God commended His love toward us, in that while we were yet sinners, Christ died for us. Much more than being now justified. Papaanong paraan, preacher? Sa dugo niya. Hindi sa ginawa natin. We shall be saved from wrath. Saang wrath yun? Wrath to come. Sa tribulation. Ligtas daw tayo doon. Hindi daw tayo papasok doon. Wrath through Him. For if when we were enemies, kaaway ka pa lang nireconcile tayo sa Diyos. Pinagkasundo tayo sa Diyos sa papaanong paraan. By the death of His Son, sa kamatayan ni Kristo, much more being reconciled, we shall be saved by His life. 11. Not only so, but we also joy in God. Masaya tayo, naliligaya tayo sa Diyos. May ligaya tayo sa Diyos. Bakit? Sa pamagitan ni Kristo. Bakit? Kasi ngayon pa lang, na-receive mo na ang atonement. Yung kasalanan mo, bayad na. Paid in full. Diba? Itutuloy ko. Maganda yung 5 12. Wherefore, as by one man, sin entered into the world. Kilala nyo yun? Si Lolo Adan. And death by sin. And so death passed upon all men, for that all have sinned. Until the law, sin was in the world, but sin is not imputed when there is no law. Nevertheless, death reigned from Adam to Moses, even over them all. Talon, verse 15. But not as the offense. So also is the pre-gift. Pinapaliwanag niya yung difference ng kung ano yung ibinibigay ni Kristo at kung ano po yung ginawa ni Adan. Sabi niya yung offense, many be dead. Ano po yung offense ni Adan? Kumain ng pinagbabawal ng Diyos. At lahat po namatay dahil doon. Tama? Lahat tayo, spiritually dead Because of that. At lahat tayo magiging physically dead dahil sa kasalanan na yun. Nakulangan ba ang Diyos at nagutuman sila nung araw na yun at kinain nila yung pinagbabawal? Di po ba? Pero, ipinapaliwanag dito, mas higit yung biyaya ng Diyos doon. Bakit po? And the gift by grace, which is by one man,
Jesus Christ hath abounded unto many. 16. Not as it was by one that sinned, so is the gift. Hindi mo daw maikukumpara yung kasalanan ng isa na yun ni Adan at yung regalo na ito kay Kristo Jesus. Kasi nga daw, judgment was by one to condemnation, but the free gift is of many offenses unto justification. Have you read it? Yung kasalanan ni Adan, isa lang, at lahat na damay. Kaya may death. Pero si Kristo, ang binayaran niya, hindi lang isang kasalanan. Lahat na ng kasalanan. Kaya mas dakila yun. Kasi si Adan, isa lang ang pagkakamali, damay lahat. Si Kristo, isa ang pagsunod, na damay din lahat ng sasampalataya. Verse 17, for if by one man's offense, death reigned by one, isa lang yun. Much more they which receive abundance of grace and the gift of righteousness shall reign in life by one, Jesus Christ. Therefore, as by the offense of one, judgment came upon all men to condemnation. Malala, tama. Isang pagkakamali, lahat condemn. Pero sabi niya, even so by the righteousness of one, the free gift came upon all men unto justification of life. For as by one man's disobedience, isang pagsuway, marami naging sinner. So by the obedience of one, shall many be made righteous. Amen? That's the gift of righteousness by Jesus Christ. Mga kapatid, hindi mo may kumpara kung gaano ka maluwalhati ng mensahe na ito, that a message as simple as the gospel. Simple lang yung gospel eh. Binayaran ni Kristo yung kasalanan natin. Kaya siya namatay sa krus. Tama? As simple as that, ay binayaran na yung milya-milya mong kasalanan kung ililista mo. Lahat na yun, paid. Wala ka nang babayaran pa. Kung ang bill mo sa restaurant ay sobrang haba, sabi ng waiter, sir, may nagbayad na po. Okay na po, may nagbayad na po. Yung kasalanan natin na sobrang dami, sino po ang nagbayad? Sino magpapatawad? Jesus Christ. Nakadepende ba sa atin o nakadepende kay Kristo? It's dependent on Christ. How to receive that forgiveness? Believing on the right object. At pag pinaniwalaan mo ang gospel, hindi dapat perverted gospel. So it should be, kapag naniniwala tayo na sapat na yung ginawa ni Kristo. I'll explain it briefly sa pagtatapos natin, mga kapatid. Mula sa mga talatang ito, dapat matutunan natin na ang isang matuwid na Diyos ay nagpahayag o nag-offer ng kaligtasan libre sa bawat isa sa pamagitan ng kanyang anak at gagawin mo lang, maniniwala ka lang. Hindi niya pwedeng i-offer yon by reward. Okay? Hindi pwedeng i-offer ng Diyos yung kaligtasan na i-reward niya yon. Sapagkat hindi niya pwedeng ibaba yung kanyang standard. Kung i-reward niya yon, dapat gawin mo yung ginawa ni Kristo. At dapat katulad ka rin ni Kristo. Walang kasalanan at nagbayad para sa mga kasalanan. Kung by reward, ganun dapat yung gagawin natin. The only one na naka-meet ng standard na yon ay si Christ. At yung katwiran na yon na nakay Kristo, yun yung ino-offer niya bilang regalo sa kanila na sasampalataya. Certainly, mayroong kailangang paniwalaan ng tao ang gospel or the gospel of Christ na sapat, enough na para ma-justify siya. Mapawalang sala, mabayaran. Sinasatisfy ang demand ng Diyos sa kasalanan. At freely providing eternal life. Libre po yun, apart from one's works. Therefore, the gospel being the right object of faith, ay dapat po, bilang ito right object of faith, dapat ma-view natin ito na kompleto na. Complete na wala ka nang idadagdag. The gospel of Christ's death, burial, and resurrection ay paniwalaan na wala ka nang gagawin at minsan lang, isang beses niya lang ginawa ay para
mabayaran ng lahat ang ating mga kasalanan. Minsan lang, once and for all. And that is the right object of one's faith. Kapag hindi yun yung gospel na sinampalatayanan natin, we believe a different gospel or another gospel. Kapag hindi, ang gospel na sinampalatayanan natin na hindi 100% ginawa ni Kristo, we have believed a different or another gospel. Lastly, maraming mga tao ang sasabihin, ang dami namang naniniwala dyan. Death, burial, resurrection lang pala. Lahat naman naniniwala na namatay si Kristo. Lahat naman naniniwala na nalibing siya. Lahat naman naniniwala na buhay siya mula sa mga patay. Sasabihin nila. Death, burial, and resurrection in itself is not the gospel. Hindi lang yun. Kasama sa gospel, yung effect ng gospel. Which is, binayaran na ni Kristo through that, yung kasalanan natin. Yun ang hindi pinaniniwalaan ng maraming tao. Na si Kristo, binayaran niya na yun. Kaya siya namatay. Naniwala lang sila, namatay siya. Okay. Naniwala din sila, namatay siya sa kasalanan. Pero hindi sila naniwala, labayad na. Na okay na, nasapat na. Yun yung hindi pinaniniwalaan ng mga tao, mga kapatid. At yun yung kailangan nating ipahayag as the good news of our Lord and Savior, Jesus Christ. Mga kapatid, yun lang para sa araw po na ito. Pero doon sa mga hindi pa sumasampalataya kay Kristo, hindi pa nakatitiyak ng buhay na walang hanggan, si Kristo po, ginawa niya na po eh. Ginawa niya na yung hindi natin kayang gawin para mapunta niya tayo sa lugar na hindi natin kayang mapuntahan sa ating sariling kakayanan. Christ paid the debt. Salvation is not going to church. Salvation is believing on the Lord Jesus Christ. And thou shalt be saved. Tayo po'y manalangin. Lord, salamat sa iyong kabutihan. Salamat po sa araw po na ito yung pinagkaloob. Salamat po sa mga nandirito. Lord, help us to more and more understand your word. May mga bagay, maharahil, na mahirap pong kainin, mahirap pong matanggap. But Lord, reveal the truth to us, each and every one of us. I pray our desire is nothing but the truth, because the truth will make us free. Sa aming mga nakakaunawa nito, mga sumampalataya na kay Kristo Jesus, ma-challenge po kami na marami pa pong kaluluwa ang nangangailangan ng kaligtasan. Huwag po kaming tamarin, huwag po kaming huminto, huwag po kaming manlupaypay sa mga trials, sa mga problema na dumarating sa buhay na ito. Bagkus maging encouragement po ito that there are more souls that needs the gospel of Christ. At kami po yung mga tao na nakakaalam that this message is free of charge and free from anyone's performance. Walang kailangan gagawin but just to believe on the all-sufficient work of Christ on the cross of Calvary. Salamat, Lord. Help us today. Help us in our fellowships. Ikaw po, Lord, lang ang maitaas, maluwalhati. Salamat muli sa pakikinig ng bawat isa ngayong araw na ito. In Christ's name we pray. Amen and amen.